Oras na naman para sa sulit na smartphone. Ang dami nagre-request nito kaya eto na ang tatlong smartphones na na-release last year pero solid na solid pa rin ngayong 2025. Lalo na't makukuha mo na lang sila with up to 25% discount. Sulit, di ba? Una sa ating listahan ay ang Poco M6 Pro para sa presyong 7,599 pesos. Sulit na sulit ang specs nito. Meron kang 6.67-inch Full HD Plus AMOLED display na may 394 ppi. Ibig sabihin sobrang linaw at vibrant ng visuals. May 120Hz refresh rate din kaya suwabe sa pag-scroll at smooth sa animation. Dagdag pa dyan meron kang 1300 nits peak brightness kaya readable kahit sa ilalim ng araw. Tapos protected pa ng Gorilla Glass 5 so mas matibay at may IP54 rating kaya safe sa mga accidental splashes. Under the hood, gamit ito ang Helio G99 Ultra na may AnTuTu score na around 427K which is sapat na yan for daily use at light to medium gaming. May kasama ring 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Out of the box, naka Android 13 pero may 3 years of Android update so aabot pa hanggang Android 16. Meron din tong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 16 megapixel selfie camera. Well, real talk lang, sa ganitong presyo mahirap na maghanap ng may ultra wide. Isama pa natin ang 5,000 mAh battery at yung 67 watts fast charging. Imaginein mo 67 watts sa under 8K. Para sa ibang features may dual speakers, 3.5mm audio jack, face recognition at under display fingerprint sensor. Kaya kung ang budget mo ay 7,599 pesos, mahirap talunin ang Poco M6 Pro. Ideal ito para sa mga students, casual gamer, content creator o kahit yung mga young professional na gusto ng sulit, matibay at magandang phone na hindi lalampas ng 8K. Ang susunod naman syempre yung number 1 na gaming phone under 20K last year, walang iba kundi ang Poco F6. Isa ito sa mga pinaka-powerful phones na makukuha mo na lang ngayon sa 13,999 pesos. Ayaw mo pa ba yan? Well, ang choosy mo. Gamit nito ang 6.67-inch Flow AMOLED display na may 1.5K resolution. Mas mataas yan sa typical na Full HD Plus kaya mas detailed at crisp ang visuals. May 446 ppi, 120Hz refresh rate at Gorilla Glass V2. Mas matibay yan kaysa sa Gorilla Glass 5. Pero syempre, ito yung tunay na highlight, yung Snapdragon 8S Gen 3. Meron lang naman tong 1.5 million na AnTuTu score. Naka 8GB RAM, 256GB storage, Android 14 pero meron tong up to 3 major Android upgrades. So aabot hanggang Android 17. May 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 10 megapixel selfie camera. Idagdag mo pa ang 5,000 mAh battery at 90 watts fast charger. Kaya kung budget mo ay 13,999, sobrang hirap talunin ng Poco F6 pagdating sa performance to price ratio. Ideal to para sa mga hardcore gamer o mobile video editors. At syempre, nandyan din ang Poco F6 Pro. Kung ang hanap mo ay yung near flagship experience, ito na ang sulit na pick mo sa presyong 17,999 pesos. Meron kang 6.67-inch Flow AMOLED, 120Hz refresh rate pero ang pinaka wow factor dito ay yung up to 4,000 nits peak brightness. Kaya sobrang readable pa rin kahit sa direct sunlight. Meron ding 526 ppi so sobrang sharp ng details lalo na sa high-res content. Kaya perfect ito para sa Netflix, editing or mobile gaming. Powered ito ng Snapdragon 8 Gen 2. May AnTuTu score na around 1.5 million. Kasama na rin nito ang 12GB RAM at 512GB UFS 4.0 storage. Running on Android 14 with 3 major Android upgrades so asahan mo hanggang Android 17. Meron ding 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. Andyan din ang 5,000 mAh battery at yung 120 watts fast charger. Kaya kung budget mo ay 17,999 pesos, ang Poco F6 Pro ay build for power users. Kaya ideal ito para sa mga mobile gamers, mobile creators at professional na naghahanap ng top tier performance. So ayan ang tatlong Poco phones, tatlong presyo, tatlong iba't ibang level ng power. By the way, sasagutin ko na rin yung tanong ng karamihan kung alin ang pipiliin nila, yung pinakabago bang Poco F7 o yung Poco F6 Pro. Well, kung budget, display at charging speed ang hanap mo, mag Poco F6 Pro ka na lang. Pero kung yung chipset performance, syempre yung Poco F7 dahil umaabot na ang AnTuTu score ng 2M. Compared sa F6 Pro, nasa 1.5M lang. So shoutout nga pala sa Poco
Nako, baka naman. By the way, kung isa dito ang ginagamit mong smartphone, paki-comment naman ang overall experience mo at nilagay ko na rin sa description ang official links kung saan mo to mabibili. Meron din kaming exclusive FB group na smartphone tips kung saan personal ka naming tutulungan pumili ng best smartphone for your budget. Kami na rin ang maghahanap ng legit store at discount para sa'yo. Exclusive to sa mga seryosong online buyers na gustong makatipid at magkaroon ng peace of mind. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, sana matulungan mo din kaming ma-reach ang 100k subscribers. Kaya mag-subscribe ka na.